Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening po mga kapatid. Muli tayo po'y babati sa mga kapatid natin. Ito po'y araw ng Miyerkules para po sa Bible study, mamayang konti po. Pero una sa lahat, sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. At kung paano tayo patuloy na iniingatan ng Diyos sa ating kalusugan at sa ating pang-espiritual na pamumuhay, ay lalo niya tayong pinagpapala upang nang sa ganon tayo po ay laging makasunod sa kanyang mga salita. Kaya salamat sa Panginoon at tayo nagkasama-samang muli, mga kapatid. Bago po ako magpatuloy, tatawagin ko po yung maisan, ang kaisa kong anak na si Brother John Joseph Orlina. Brother Jay, maisan, bati ka muna. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa Comfy Family, magandang gabi po sa inyo. Batiin mo naman ng mga friends mo. Yan, binabati ko rin yung mga kaibigan ko, yung aksento. Magandang gabi sa inyo. Yan. Special mo. Yan, kaya Aina, syempre sa nanonood kay Aina, magandang gabi sa iyo.
Binabati ko rin po yung mga kapatid natin dito sa nung prayer meeting ko kagabi sa Andres prayer meeting. Diyan po kila Doktora Remy, nung nasa Saudi, si Sister Isa, nung nasa Japan, si Sister Rachel, at nung mga nandito sa Pilipinas, si Sister Cecil, at alam ko na patuloy tayong si Brother Rodel, asawa rin ni Sister Remy. Good evening po sa inyong lahat. At alam ko na thank you Lord at lagi po kayo nakikinig. Lalo yung nasa Saudi Arabia. Nakko mga kapatid, yung sharing ng JMJ natin mula umpisa. Everyday po nakikinig nung nasa Saudi Arabia, si Sister Isa. Kasi mahirap talaga pag nasa ibang bansa. Wala silang makausap. Pero ipag-pray din po natin kasi ang care and concern niya, kasi nung father niya kasi namatay. So, hindi sila mabigyan ng ticket kasi gusto nilang umuwi. Gawa ng ating sitwasyon. Kaya, pwede na silang umuwi. Lahat po ready na Kaya lang nung pag-uwi nila, medyo nababalam, gawa ng sitwasyon po. Kaya, pagdasal po natin makauwi rin Sister Isa rito. At ganun, binabati ko rin po mga kapatid natin sa nung pinalitan ko pong kay Minister Ota na prayer meeting, si Sister Ana po at saka si Minister Ota, nung kanila pong nanay po ni Sister Ana, pumunta na kay Lord, mga kapatid, at nakaburol po ngayon sa kanilang bahay. So sa family po ni Sister Ana, sa mga kamag-anak, kami po ay nakikiramay, ang Comfy family. Alam ko na ibibigay ng Panginoon lahat ng pagpapala para sa mother ni Sister Ana, mga kapatid. Ganon din nung kapatid ni Sister Ami, si Brother Louie, pumunta na rin kay Lord, mga kapatid. Pero thank you Lord, nung kanyang misis, si Sister Mirna, nailipat na kumbaga, nakalagpas siya doon sa Sibir. Kasi na-ICU silang mag-asawa, pero si Brother Louie, na kay Lord na po. Pero alam nyo, bagamat na kay Lord na siya, pero dito sa lupa nung nabubuhay pa siya, wala pong nasayang na panahon, mga kapatid. Lagi po yung active sa gawain natin, bagamat dinadialysis siya, pero lagi siyang nasa gawain, napupuntahan ng mga manggagawa. Nung nakita niya yung picture, gwapo si Brother Louie nung kanyang itsura malaking tao rin nung kapatid ni Sister Ami, pero COVID po Pero thank you Lord at mamaya po, after Bible study, meron po kaming service dun sa Kalawan, Los Baños, and Calamba na prayer meeting. Magsasama-sama po. At gagawin po dun sa bahay ni Brother Louie. Kaya, nung mga taga Los Baños po, Sister Mike, Sister G, Sister Opie, Sister Gemma, Brother Gio, kahit nasa Malaysia ka, alam ko, lagi ka rin nakikinig. Mga kapatid, thank you Lord. Atong prayer meeting ko pag-araw ng Lunes sa Pinagbuhatan, Sister Nora Kalingo, at yung mga senior citizen. Alam niyo, nakakatuwa doon sa Pinagbuhatan. Pag ako po naka-assign ngayon, kasi nung naka-assign ata dati si Minister Boy, nasabi sa akin ni Minister Boy, yung pinag-uusapan palagi ng mga senior, yung maintenance nila. Sabi ko po, ngayon po, mga kapatid, ang pag-uusapan natin, ano yung ginawang maganda ni Lord sa atin? So, para yung babaeng Samaritano, nagpatotoo siya tungkol sa ginawang kabutihan ng Diyos sa kanya. Yung po ang ating pag-uusapan. Hindi po natin pag-uusapan niya ng mga maintenance niyo. Tawa na silang lahat. Pero alam nyo, mga kapatid, ang lalakas ng mga senior natin sa Pinagbuhatan. Kaya, mga kapatid, Sister Melly, Sister Lucy, Sister Josie, Sister Cora, Sister Nora, andun pa si Mami Feli, na kapatid ni Sister Josie. So, purihin ang Diyos, mga kapatid. At nabati po namin ng mga prayer meetings namin. Brother Jay, medyo basahin mo ngayon mga kapatid natin dyan na nandiyan sa monitor natin. Sa iyo po, ayan binabati ko po yung mga members of the Comfy family, syempre. Sila Sister Lorna Rosilio Peggy, welcome po. And kay Rosemary Orpilia, magandang gabi po sa inyo. And kay Teresa Lim Urubia, Sister Teresa, and also kay Sister Carmela Tison, and kay Nilet Ilagan, kala Sister Marian Lorraine Ernie Borja, welcome po. Happy watching po sa inyo. And also good evening din kala Adelina, Sister Adelina Bacani. Yan.
Ano yung may nakalagay na ano Ayan. Sige, tuloy Good evening po sa mga Papa Pogi. Thank you so much po. Sino yun? Kay Sister Lorna Rosilio Peggy. Thank you, Lord po. Ayan, kay Sister Zara Jane Abanilla. Magandang gabi po sa Saan inyo. yun? Sa Laia. Yes, taga Laia po. Si Sister Siya po ang Zara. tagabasa ko kasi medyo yung mata ko, pag binabasa ko, lumalapad yung letter, di ko po mabasa. Ayan, hello rin po kay Sister Nancy Colina. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, kay Brother Roberto Ugalde. Good Brother evening Jay, po. bago tayo magtuloy sa pagbati, alam ng mga Comfy family, lalo na yung mga kapatiran natin, yung mga close sa Comfy, na ikaw ay kumakanta. Di ba? May band. Anong pangalan ng banda nyo? Aksento po. Sino-sino ba sila? Ako po, saka si Mark, saka si Charles po, at si Errol, at saka si Mike Casa. Ayan. So, nakikita ka namin sa Facebook no? Yes po, nagla-live din po minsan. Oo, nagla-live. Tsaka yung banda nila At ito po yung anak ko. Anak, bakit ba naging mahilig ka sa music? Siguro po dahil masaya po siya talaga Kumbaga, nandun po yung puso ko pag masaya ko po siyang ginagawa. Kaya natutuwa po talaga ako na yung kumanta, yan, tumugtog po. Ganun. Ang totoo po niyan, mahilig din po ako sa music. Kaya lang siya po talagang nagtuloy. Ang totoo niyan hindi ko na alam yung mga kanta sa kasi nung secular song, pag sinabing secular song, that is worldly song, wala pong kaugnayan sa pang-spiritual. Nung napunta po ako kay Lord, halos lahat ng kanta na secular, hindi ko na alam. At nakalimutan ko na yung mga chords, maski yung mga unang panahon, at sa panahon ito, nung napunta ako sa gawain ito, ang alam ko nalang tugtugin mga kapatid, nung sa Comfy, nung ating sa mga prayer meeting, sa fellowship, yun po yung alam kong tugtugin. Pero yung anak ko po, salamat sa Panginoon na tumutugtog din naman siya. Minsan kumakanta siya, pero dati nung maliit pa siya, naging trabaho niya kasi ngayon yun, mga kapatid. Sabi ko, anak, pwede bang magkaroon ka ng isang kurso? Papa, ito talaga yung gusto ko. Siyempre, kung ano yung gusto ng anak natin, susuportahan natin, mga kapatid. Kaya, yan po yung kanya nagiging ngayon, nagiging, kumbaga, profesyon, nagiging kanyang pang-araw-araw na ginagawa. Pwede ka bang mag-share ng song, anak, bago tayo bumati? Sige, kakanta po siya, mga kapatid. Pakantahin natin. Sige, kakantahin ko po yung isa sa mga paborito ko pong kanta ng Comfy. Ayan, habang inaayos po ng anak ko, babati po ako, Sister Mai. Ayan, tiga Los Baños. Good evening, mga kapatid. Sister Inda Berry. Sister Neddy Tigolo Valdez. Good evening po. Happy watching sa inyong lahat, mga kapatid. Sige, anak. Hello, sound check. 1. Sound check. Sound check, sound check. Kay ganda ng buhay, kay ganda ng pagmastan sa ating paligid, bawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda ng pagmastan sa ating paligid, bawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagpapadyak ng
hatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay, kay ganda ng pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagpapadya ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Ang langit at lupa'y nagpapadya ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong taglay. Amen, mga kapatid. Thank you, Lord Nyo, po. may tinatawag pong Christian music. May tinatawag na secular music o secular song, mga kapatid. Nung Christian music, Christian nga eh. So, nung umaawit nito, mga kapatid, tungkol sa Panginoon na mayroong relasyon sa Diyos, tinanggap si Kristo sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at ine-express niya nung kanyang pagmamahal through song. At ang laman ng lyrics ng awit niya tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa pagmamahal niya sa Panginoon, papuri, pasasalamat, pagsamba, minsan nandun din ang panaghoy. Yun ang nilalaman ng isang umaawit na Kristiyano. Kaya may tinatawag na Christian music. Alam niyo ba ang music? Through music, pwede tayong may share natin ang gospel. Through music, mga kapatid, kasi pag sinabing gospel, that is the life of Jesus Christ, itong buhay niya. Kasi minsan, ang tao, masyadong, pag nagsasalita, minsan bumibitaw, pero pag nakarinig ng music at ginamit mo yung music sa paghahayag ng salita ng Diyos, naririnig nila ang salita ng ating Panginoon. Kaya doon sa Psalm 100, laging nababanggit sa akin ni Pastor Alex. Pero bago ko ituloy, nung music, mga kapatid, music connect as to God in unique ways. Mga kapatid, kaya sing to the Lord, all the earth, worship the Lord with joy, come before Him with happy song, acknowledge that the Lord is God, He made us and we belong to Him. We are His people, we are His flock, enter the temple gates with thanksgiving, go into its courts with praise, give thanks to Him and praise Him. The Lord is good, His love is eternal, and His faithfulness lasts forever. Yun po yung awitin ni Haring David, nakakakonek sa ating Panginoon. At hindi lamang yung true music, na-express mo yung love mo sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng music. Anak, bago tayo magtuloy, bamati muna ulit tayo. Sige, Mami, Sige may po. tatanong ako sa'yo. Batiin ko po yung mga bagong dating po sila. Sister Mylene P. Aquino, kala Brother Bong, yan, si Brother Bong Banwa. Happy watching po, Brother Bong. And kala Sister Nelly Tigolo Valdez, Sister Minda Perena, good evening po sa inyo. And kay Sister Mary Jane Miranda, kay Brother Edward Patrick Besite, welcome po, good evening po sa inyo. And kala Sister Amy Hernandez, yan, kay Sister Estrelita Garcia Galang, kay mami po ni Sister Anong Lia. tawag? Pag tinawag kasi namin si Sister, Sister nung Ami Hernandez, ang tawag niya pala Amy
Hernandez. Medyo iba yung pronunciation mo, anak. Kasi kami Tagalog magbasalita. Ami Hernandez. Good evening po sa iyo. Amy Hernandez. Mukhang mas magandang ang pakinggan, ano? Kaya kinakailangan talaga mag-aaral ng mga tamang pag-pronounce, no? Pag kinanta mo yung kanta ko, nag-iiba yung dating, eh. Para bang nagiging, nagiging, para bang foreign nung kanta. Thank you, Lord po. Thank you, Lord po. Sige, tuloy mo na, pagbati. And kay Sister Victoria Del Rosario, yung Blessed Wednesday Bible Study, Comfy Family. And kay Sister Noemi Domingo, welcome po sa inyo. Good evening po sa mag-amang host gwapo. Wow, thank you so much po. Thank you, Lord po. Sa mag-amang host gwapo. Thank you, Lord po. Kay Sister Eileen Simulata, good evening po sa inyo, Sister. Anak, bago tayo magtuloy, paano ka ba natutong tumugtog? At bakit ba kinahiligan ng pagtugtog? Ayun, siguro po yung nagsimula po. Dito rin po ako natuto sa Comfy na tumugtog sa mga kasama ko po sila. Josiah, sila Victor po, yung mga kasabayan ko po dati. Sila Joby de Guzman po. Yan. Sila po yung mga kasabayan ko po dati na nag-aaral mag-gitara. Tapos, siguro sa sobrang passionate ko po sa pagtugtog, hanggang ngayon nadala ko siya. Kaya sobrang thankful po talaga ako kay Lord kasi hanggang ngayon nagagamit ko yung talent na binigay niya sa akin. At ayun po, syempre nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan ko po na sila Josiah, sila Joby. Hanggang ngayon po ginagamit pa rin nila yung talent nila na binigay sa kanila ni Lord. Kay Brother SJ, syempre, hindi naman mawawala si Brother SJ. Ano masasabi mo kay Brother SJ, my son? Sa akin po, si Brother SJ po talagang maestro. Maestro. Kumbaga siya po talaga ang ating maestro po dito sa banda. Yan. Nung anak ko po, bow talaga ako sa kanya. Kaya lang sinasabi niya minsan, si SJ, iba talaga si SJ. Mas magaling siya kay brother ganito. Hindi, Papa, iba talaga si SJ. Yun ang sinasabi ng anak ko. So talagang Totoo po yun. Kasi po, hindi ko lang po alam kung napapansin niyo maigi, pero si SJ po talaga yung, kumbaga sobrang hirap po para sa akin po mahirap po talaga yung ginagawa niya. Lalo na po sa pag-record, sa paggawa ng mga kanta. Mag-arrange ganyan. Mahirap po talaga. Kasi mahirap po mag-edit sa software po ng kanta. Kaya sobrang bilib po talaga ako pag nasasakto niya lahat yun. Grabe, ang galing. Kaya sobrang blessed na blessed SJ sa talent niya yun. So, glory to God, no? Sa ating community rin po, mga kapatid, natuto yung mga bata sa pagtugtog. Siyempre, nagmana po yan sa mga magulang. Glory to God po, glory to God. Kasi yung misis ko po, kumakanta po yan eh. At ako naman po, tumutugtog lang. Sumusuporta sa misis ko. Pero minsan po, napapakanta, thank you Lord. Ang totoo niyan, sila Joby, si Josiah, si SJ, sila po yung magkakabanda noong unang panahon, hindi po nabaliwala lahat. Lahat po nagagamit sa gawain ng ating Panginoon. So, sabi naman ng salita ng Diyos, di ba? Sa Isaiah 43 verse 7, There are my own people, I created them to bring me glory. Tayong lahat, mga kapatid, meron tayong kanya-kanyang talent, skill, sa pagtugtog. Pwede pong magamit yan. Naalala ko si Brother Ben Alaray. Pag nagpe-prayer meeting po kami, alam niyo dala niyang instrumento? Nung kawayan na ganyang kahaba, 2. Anong tawag doon? Acoustic, kawayan niya, acoustic. Ginagamit niya sa prayer meeting niyo. Si Sister Pelia Aray, gamit niya naman, tamburin. Nakko, mga kapatid. So, any instrument, merong sa word niya, sa instrumental, zakar. Pag sinabing sakar, more on instrument. Kumbaga sa video, merong interlude o instrument. So, kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Nandito po yung anak ko, nakasama ko sa oras na ito. Medyo, saan ba kayo tumutugtog? Sa Facebook din? Apo, sa Facebook. At anong araw? Sa Kumu meron po kami. Sa Kumu? Apo. Yun po yung bagong parang streaming app po sa Pilipinas. Madalas po yan doon yung mga artist sa ABS, kung saan po, GMA, ganyan.
Kaya minsan, doon lang po ako tumutugtog. Doon po ako kumukuha ng ano po ngayon na, ano po tawag doon? Kabuhayan. Parang ganun po. Thank you Lord po yun. Po. Sa Facebook din nandun din po sila. Anong araw pag sa Facebook? Tuesday po. Thursday pala. Every Thursday lang po. Nakakatuwa rin makinig doon, mga kapatid. Nung nakikita mo yung mga mahal mo sa buhay na kumakanta, nung talent na nagagamit. So, thank you, Lord. All honor and glory belongs to God. Nakakatuwa rin po dito sa Kompi. Lahat po ng bata rito, mga kapatid, pahawakan nyo ng instrumento, tutugtog po, mga kapatid. So, anong oras na ba? 5:57. Okay. Dako muna ba tayo, anak, sa mga may birthday? Ayun, Brother Jay. Ayan, isa-isahin mo siya. Sige po. Happy birthday po kay Sister Tess Galletes. Oops. Sino si Sister Tess Galletes? Asawa po ni Brother Ed. Brother Ed. Sister Tess, talagang nasa Facebook nung birthday mo, ha? Dapat maramdaman namin dito yan sa loob. Joke lang. Kung pwede rin naman, why not? Sige, tuloy, Brother Jay. Si Sister Glory Mayuga. Ayan, kapatid ni Pastor, simple. No, Pastor, birthday pala ni Sister Glory. Worker po natin yun, mga kapatid. Tuloy, anak. Si Sister Inday Padernal. Taga San Andres yan, nung mataas na babae. Tama ba ako? Ayan. Taga San Andres yan. Meron pa may birthday, Sister Paring. Pirme. Alam mo, taga saan yan? Hindi. Taga Tumalim. Tama, ano? Ilan taon na po si Nanay Paring? Alam nyo, si Nanay Paring, ano yan? Si Lord talaga ang nagbibigay ng mahabang buhay, mga kapatid. Marami pong, nagkasakit po yan, mga kapatid. Nagpupunta kami doon, talagang si Lord ang nagpapagaling at nagpapalakas at nagbibigay ng mahabang buhay at nagbibigay ng kasiglahan sa buhay. Kaya ang sikreto lang talaga dyan, piliin natin ang buhay. Dapat lagi tayong masaya. Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Sister Jam, meron pa ba? Anniversary, wala, ano? Okay, Sister Jam. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Thank you, Lord. Bago po tayo manalangin, mga kapatid, Sister Cora, Kagimbal po, asawa ni Pastor JB. Birthday din po niya ngayon. Salamat po doon sa mga handa. Kaninang umaga, nagsalo-salo po kami rito. Belated ba? Belated pala, sorry. So, si Mami Cora Kagimbal, happy birthday po. Happy birthday po. Ayan. So, bago tayo magtuloy, manalangin po tayo, mga kapatid. Mga kapatid, ganda na po tayo sa ating pakikinig. Naiwasan po natin nung habang nakikinig tayo, patayo-tayo, may kinakausap, para masundan po natin nung ating pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Mag-pray po tayo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Praise you, Jesus. Glorify your name. Panginoon, salamat po sa gabing ito at kami muling nagkasama-sama upang mag-aral ng iyong salita. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita niyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral, sa aming Bible study. Lord, ipinagdarasal po namin ang aming live streaming na ito. Matapos po ng wala pong interruption, sa technical po, maging ayos palagi. Alam ko naman po na lagi niyo silang binibigyan ng wisdom para
maihatid ang salita nyo ng maayos, Panginoon. Nung internet po namin, nung wifi, maging malakas palagi po. At itinatas po namin ang mga kapatid namin na nasa music ministry. Alam po namin na patuloy niyo po silang gagamitin para kaming lahat ay maihatid sa trono niyo, Panginoon, sa pamagitan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa pamagitan ng pagsamba sa inyo, Panginoon. Muli po si Pastor Alex, salamat po at andyan po palagi na palaging gumagabay sa amin at palagi ang nagtuturo ng salita nyo upang sa aming pang-araw-araw na buhay ay maging gabay namin. Salamat po sa mabuting halimbawa. Salamat po sa kapatid namin ito na nandyan palagi na kasama namin, Panginoon. Patuloy niyo po siyang gamitin, Panginoon. Sila pong mag-asawa ni Sister Ria. Marami po salamat, Lord. Sa gabing ito, ang lahat ng papuri, luwalhati, pasasalamat, ibinabalik namin. Kayo ang Diyos na dakila, ang makapangyarihang Diyos. God is omnipotent. God is omniscient. God is omnipresent. So, the sovereign God, Lord, all glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Magandang gabi po. Muli, welcome to the Bible study ng Comfy Family at lahat po ng mga kaibigan nating lahat yan. Inaanyayahan po kayong samahan nyo kami sa gabing ito upang tayo makatanggap ng pagpapala sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon. Brother Andrew. Ayun po, hello po brothers and sisters. Welcome po sa weekly Bible study natin. Yan, patuloy po natin papurihan at pagsambahan ng ating Panginoon Diyos. Minister Andy. Amen. Magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Lahat pong nanonood ay binabati namin. Ano po? At nais po namin kayong kumustahin. Kumusta po ba ang buhay? Ganap at kasiyasiya. Alive in Christ. Kumusta po yung ating paglilingkod kay Lord? Amen. Purihin ang ating Diyos. At bago po tayo magsimula, ay ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating buong katauhan, body, ang ating soul and spirit. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Let's clap our hands to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Mawi tayo sa Panginoon at sa mga may takot pa sa kanilang puso, sabayan nyo kami sa pag-awit ng Psalm 91. Ayan. Samahan nyo po kami. Sabay-sabay tayo. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. One more time. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. One more time. Sing from the heart. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. One more time. Remind ourselves. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. Glory to God. Thank you, Lord.
shelter and strength, always ready to help in times of trouble. We will not be afraid. Even if the earth is shaken and the mountains fall into the ocean depth, for God is with us, we will not be afraid. One more time. God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. We will not be afraid. Even if the earth is shaken and the mountains fall into the ocean depth, for God is with us, we will not be afraid. We will not be afraid. We will not be afraid. For God is with us. God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. We will not be afraid. Even if the earth is shaken and the mountains fall into the ocean depth, for God is with us, we will not be afraid. We will not be afraid. We will not be afraid. For God is with us. God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. We will not be afraid. Even if the earth is shaken and the mountains fall into the ocean depth, for God is with us, we will not be afraid. For God is with us. For God is with us, we will not be afraid. For God is with us, we will not be afraid. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory to God. Praise the name of Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Thank you, Lord. Lord. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Let's continue to worship our Lord. Let's make ourselves available before Him, body, soul, and spirit. And let our spirit speak to the Lord as we worship Him right now. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you.
nothing can compare with you, for there is none like you. Majestic in holiness, doing wonders, awesome in glory, for there is none like you. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. The Lord is here. The Lord wants to give worship and to be adored. To the King of Kings and to the Lord of Lords, let's give Him the highest praise. In one spirit and one voice, let us sing. I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord, who made heaven and earth. He will not let you fall. Your protector is always away. Where will my help come from? It will come from the Lord, the protector of Israel. The protector of Israel, neither dozes nor sleeps. He will guide you and protect you. The sun will not hurt you during the day, nor the moon during the night. The Lord will guide you as you come and go. Our help, our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven, the Maker of heaven and earth. Our help for the last time. Everybody.
everybody with one voice, let us bring this to the Lord. Our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven and earth. Our help is in the name of the Lord. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is glorify your name. We give you thanks. You're worthy of our praise and adoration. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Palapakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. His name is Jesus. Good evening, Comfy family. Yung pagpapatuloy ng ating study sa Ten Commandments. Dito tayo sa chapter 20, verse 7 ng Exodus. Basahin ko sa ilang version. Sa New King James, sa Amplified, at sa NIV and Good News. Ayan, sige. Thank you, Lord. Sige, mga kapatid, buksan natin. Thank you, Jesus. Ayan, nakita na mga kapatid, lahat na nakakita, magsabi ng Amen. Actually, para bang sa ating memorization, by heart, alam natin at sa ating pag-meditate. And ngayon naman, kasi ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay you read, you study, you memorize, you meditate, and of course, wag nating kakalimutan, we obey. Ayan, Kaya kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, we read, we study, we memorize, we meditate, and we obey. Ayan. Ito na mga kapatid. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Sa NIV, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. Sa Amplified, you shall not use or repeat the name of the Lord God, the name of the Lord your God, in vain, that is lightly or frivolously, in false
affirmation or profanely. For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Sa good news. Do not use my name for evil purposes. For I, the Lord your God, will punish anyone who misuses my name. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us pray. Lord, ang kaalaman, karunungan, sa inyo po nagmumula. Ang anointing sa inyo din po, Lord. Kayo po ang aking inaasahan sa pagbibigay ng kahulugan sa aming buhay, kung ano ang dapat naming maunawaan at kung ano ang hindi dapat naming ginagawa tungkol sa pangalan mo, Panginoong Hesus, na minsan hindi namin napapansin. Manguna po kayo sa akin at sa aming lahat. Again, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen, amen, hallelujah. Dito ba sa kautusan na to ay guilty ba tayo, mga kapatid? Binasa ko yung iba't ibang version kasi yung salitang vain, yung sa ibang version, evil purposes, sa iba naman ay frivolous, sa iba naman misuse. Kinuha ko yung Hebrew meaning ng vain, okay? Siyempre sa Strong's Concordance, ang ibig sabihin niyan ay uselessness or emptiness. Pero sa Hebrew word, ang translation ng vain, it carries the meaning of empty, hollow, nothing, worthless, or to no good purpose. Ayan. To no good purpose. Yun ang Hebrew word sa meaning ng vain. Empty, hollow, nothing, worthless, or to no good purpose. Ayan. Maraming mga Kristiyano hindi napapansin na ang kanilang mga nawiwika o kaya naririnig at namana ay paggamit pala ng pangalan ng Panginoon Diyos sa walang kabuluhan o minsan hindi namamalayan yung curse, nagagamit ang salita ng Diyos sa yung pangalan ng Diyos na nag-curse. Halimbawa, siguro, yung ayokong banggitin eh. Halimbawa, God, D-A-M-N-I-T. Meron bang nagsasalita na ganyan? Para bagang, parang irreverent, tsaka parang, ano yan eh, sacrilegiously sa pagsasalita mo. Yung, narinig niyo yung sacrilegious. Kumbaga, ano to eh, parang pagpapakita mo ng kalapastangan sa ating Panginoon Diyos o para bagang talagang ano eh, parang hindi lang nababastos eh. So, minsan hindi alam nung mga, meron ba nagsasalita ba sa ating mga Kristiyano? Halimbawa, ako siguro nung maliit ako, no? Yung, ewan ko tignan nyo por Diyos, por santo ka naman.
Narinig nyo naman. O kaya, Jesus Maria Josep. Ano pa ba yung mga... Siyempre, parang expression lamang. Parang sa tingin mo, ikaw ba yung nagagalit? Ikaw ba'y nagulat? Ikaw ba'y, halimbawa ito, medyo sa panahon natin ngayon, yung expression na, oh my gosh! O kaya, OMG, di ba? Halimbawa, parang sa tingin, sige kayo po magpasya ha. Minsan nagagamit natin yung of course, Matthew 12:36-37, we will be judged. Lahat tayo, kasali ko, sa every useless words that we have spoken. Mahuhusgahan tayo. Siyempre, alam ni Lord yung ating heart o motivation kung paano natin nagamit yung pangalan ng Diyos. Kasi sa Jewish nation, alam niyo ba pag ginamit ang salita ng Diyos o pangalan ng Diyos na in vain, alam niyo kung ano ang nangyayari? Gusto niyong malaman? Sige, buksan natin sa Leviticus 24. Sige, sundan niyo ako mga kapatid. Leviticus 24. Sa verse 13 hanggang 16. Sige, ano lang, pagka ginamit, serious kasi ang mga Hudyo pagdating sa pangalan ng Diyos. Actually, kung maaalala nyo, ang pangalan ng Diyos doon sa Exodus 3, yung I am who I am, yun yung self-existent God at saka yung eternality of God. Yan nga ay Yahweh. Hindi nga nila mabanggit sa walang kabuluhan yun eh. Kaya nga ang pagbanggit nila Adonai, ayun, the Lord. Kasi ganun ka serious ang mga Hudyo. Pwede nating sabihin, hindi naman ako Hudyo eh. Kristiyano tayo mga kapatid eh. So, tsaka pag mineditate nyo yung isang verse na ito, may i-reveal sa atin ng todo-todo si Lord eh. Halimbawa, you shall not take the name of the Lord in vain. So, tignan muna natin yung as Christians, hindi naman tayo mga Hudyo, pero dahil sa ating panahon ngayon, lahat na nakaugnay kay Kristo ay inapo ni Abraham. At tayo, so ang mga believers today, napakahalaga kasi tayo bearer ng God's image. Bearer tayo. Tayo ang, we represent God, Christ, here on earth. Kaya pag minisuse natin ang pangalan ng ating Panginoon Diyos dito sa lupa, di ba tayo'y ambassadors of Christ sa 2 Corinto 5:20? So, we are the image bearer of God. Kaya yung pangalan, wag nating, halimbawa, narinig, siguro parang paano ko ba itong, narinig nyo na ba yung yung infringement, yung copyright infringement, narinig nyo na hindi masyado. Di ba merong pwede kang, pagka guilty ka no copyright infringement, narinig nyo na yun? Yung bang, kasi God, siya copyrighted niya ang Bible. Ang Panginoon Diyos. Ang church, tayo ang franchise. Pero kapag
minisrepresent natin ang salita ng Diyos, lalo na daladala natin ang kanyang pangalan, sa lupa nga, copyright infringement ang tawag dyan Kasi trademark ng Diyos yung kanyang pangalan Kasi ang kanyang pangalan, wag natin iti-treat lightly kasi it validates ang pangalan ng ating Panginoon Diyos Yahweh, I am who I am, Adonai, ang dami nga natin napag-aralan niya sa names and titles of our God. Creator siya ng universe. Tapos, lahat nilikha niya. Tapos, pinagkatiwalaan tayong mga mag-represent dito sa lupa as Christians. Kumbaga, nagamit ko lang yung salitang franchise para bang we have the authority to spread. Actually, yung franchise, meron kong authority to sell nga. Yun ang ibig sabihin nun. Pero tayo to spread ang church. Tapos pag misuse or misrepresented yung copyrighted, God's copyrighted ang Diyos, ang sabi doon, stone to death. Sige, basahin ko ha. So, nakita na ninyo. Grabe, stone to death. And the Lord spoke to Moses, saying, sa Leviticus 24, nakita niyo mga kapatid, 13 to 16. And the Lord spoke to Moses, saying, take outside the camp him who has cursed, then let all who heard him lay their hands on his head, and let all the congregation stone him. Then you shall speak to the children of Israel, saying, whoever curses his God shall bear his sin, and whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death. All the congregation shall eternally stone him, the stranger as well as him who is born in the land. When he blasphemes the name of the Lord, he shall be put to death. Ganong ka-serious pala nung Old Testament times. Tayo ngayon, parang hindi natin namamalayan yung mga expression na paggamit. Halimbawa, narinig nyo na ba yung salita nga, sumpain ka ng Diyos? Meron bang Kristiyano nagsasalita ng ganyan? Imagine, gagamitin mo yung pangalan ng Diyos para i-curse ang isang tao. So, hindi nila ginagawa yon nung olden times. Ngayon, napakahalaga kasi ng pangalan ng creator ng universe. Yung sabi ko, it validates his existence. It represents his character. It promotes his reputation. Di ba? Buwelta natin sa atin. Di ba pagka meron nag-demean o sinira ang pangalan mo, di ba pwede mong idemanda ng libel ba yan? Libel? Di ba? Pag sinira yung pangalan mo, dito sa lupa, parang niyurakan yung pangalan mo. Dito lang sa lupa yun, tao sa tao. Tapos biglang gagamitin mo yung pangalan ng creator ng lahat-lahat ng universe na walang walang kalatoy-latoy na para bagang, oh my golly, oh my gosh, ano yung islang na ibig sabihin ng God Diba? Pero sabi mo, yun lang, brother, pastor, sister, nung kapanahon na yun, stone to death So, di ba, para bagang, yun nga naririnig ko nung una ba na, por Diyos, por santo naman, galit na galit na. O kaya, di ba, parang minsan,
Para bagang minsan, tamaan ka ng kidlat sa langit. Para mga ganon. Meron bang mga nag-curse? Ano pa ba yung mga minsan walang kakwenta yung expression? Ang pangalan ng Diyos, trademark niya yun eh. Creator siya eh. Copyrighted eh. Kumbaga siya yun eh. Tayo naman, we represent as a believer o as a church, napahintulutan nga tayong dalhin yung kanyang Bible at ipaabot sa lahat ng tao ang kanyang salita. Tapos pag na-misrepresent mo yan, misuse yan, nung kapanahonan na yon, stoned to death. Ganong katindi. Kaya paggamit natin sa pangalan ng Diyos, huwag gagamitin para i-curse o kaya yung blasphemy. Yung blasphemy, yung irreverent sa paggamit sa pangalan ng Diyos. Para bagang blasphemy, lalo na yung meron nga unpardonable sin yung blasphemy against the Holy Spirit. Kasi ini-equate mo yung mga works of the Holy Spirit sa devil, sa evil purposes. Stone to death yun. Grabe. Parang mag-iisip ka ngayon, hindi na pala ako magsasalita ng ganun. Kasi, again, it promotes or validates the existence of our Creator, His existence, represents His character, promotes His reputation. It communicates His dignity. Yung pangalan, communicate yung dignity ng Diyos. And it declares His worth. And it identifies who He is. Kaya ganong katindi. Tingnan natin kung ano ang sinasabi. So, stone to death. Ano nga ba yung pagkakaiba ng swearing tsaka cursing? Di ba parang nag-swear, ano ba yan? Di ba? Sumpa. Sabi yung Pexman. Para ba ganang Pexman? Naalala ko tuloy. Saan ba nanggaling yung Pexman? Hindi niya masyado. Basta naririnig ko lang yan. Para bagang, o kaya parang sinasabi na, para bang, Pexman, cross my heart. Misa sasabihin pa, andyan ang Diyos. Parang ganun. So, subukan nyo na lang. Pag yung pangalan nyo ginamit sa mag-defraud ng maraming mga tao, parang ginamit yung pangalan nyo. Kasi hindi mo mapapansin na misuse mo ang the name of God, the name of Jesus. Minsan, maski mga Kristiyano, hindi naman sinasadya o nasabi. Pero si Lord naman ang mahalaga dito, we honor the name of our God. We must have reverence for the name of our Lord. Wag lang basta-basta. Minsan, nadapa. Parang wala lang, ano? O kaya, parang walang ano-ano. Babanggitin ng walang saysay. Diba? Character niya yun eh. Worth niya yun eh. Creator ng universe. Di ba nga, pagka yung, nasubukan nyo na ba meron ba kayong mga karanasan na yung pangalan nyo na ilagay sa referral ng isang tao, tapos, biglang nakita, ay, kilala ko yan. Tanggapin mo na yan. Ay, si Kwan yan. Okay yan. Di ba? Yung pangalan lang. Di ba? Pero pwede ring, yung pangalan mo ba pag nakita sa isang meron kang gustong i-recommend? Di ba? Yung reputation kasi nung pangalan eh. Hindi lang ito parang ID.
Diba? Hindi lang ito tag name. Andun nakapaloob yung kung sino yung tao na yun eh. Tapos, creator ng universe, kung magsalita, paggamit ay, di ba? So, minsan, sabihin, may nangyari na ba na narinig kayo o sa mga, kala ko ba Kristiyano yan? Subukan nyo na lang, halimbawa, pumunta kayo sa isang store. Tapos doon sa isang store, yung, halimbawa, salesperson or sales lady ay rude. Di ba parang hindi ka nabibili? Ngayon, kung sa kabilang panig naman, kung siya naman ay accommodating at talagang magandang mag-estima, di ba napapabili ka kahit hindi ka bibili? So yun, nire-represent niya yung company. So ang mga Kristiyano, nire-represent natin ang name ng Diyos. Dala-dala natin yun. Kaya kapag ang iyong behavior, ang iyong action, ang iyong pananalita, nire-represent natin ang God's name o ang ating religion as Christianity. We carry that, di ba? Christians Kaya, di ba, may sa pag nalaman, ay, Kristiyano yan. Ano yan? Mabait yan. Ngayon, yun, parang minsan hindi napapansin. Tignan natin yung sa James. Buksan niyo mga kapatid. Sa James 5 verse 12. So sa Old Testament, yung thou shalt not use the name of the Lord your God in vain. At He will not hold you. Ibig sabihin, punishable by stone to death then. Ngayon, parang wala lang Parang salita lang ng salita. So, we are a bearer of God's image here on earth, And the church is the franchise. So, actually, pag na-misuse mo ang pagiging Kristiyano mo or God's name for your own benefit, for your own gain, misuse pa rin yun. Misrepresentation pa rin yun. Nakarinig na ba kayo ng mga, ewan ko kung nakarinig na kayo ng televangelist hanggang ngayon na minsan, ewan ko tignan nyo lang, yung minsan, pag ginamit mo, if you use God's name for your own gain, di ba, minsan merong mga, kung hindi man nyo man alam, pero meron kasi na mga mapapanood natin na sasabihin, magpapangako ng God's blessing, parang, the Lord will bless you if you give me your money. Nakaano na kayo doon? Nakarinig na kayo ng mga nangangaral ng salita ng Diyos na yung for personal gain? Para bagang minsan nga may takutan ba? May takutan. So, pag ginamit natin yan for our own purposes to manipulate, to gain something, ano pa ba? To get power, or to get rich. Parang hindi ko naman sinasabing marami kasing mga nakikita natin na si Lord kasi nagpapala Kaya kapag may nakita tayong mga financially blessed na mga churches, thank you Lord. At wag na sa isang banda naman yung calling natin ang primary, no? Na kung ano man yung
pagpapala natin ay nagagamit natin sa propagation of the gospel by God's grace. And of course, yung mga everyday needs din ng mga pinili at tinawag ng Panginoon Diyos. Pero not at the expense na pagka merong personal gain. So, hindi yun eh. Tingnan natin dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya wag din i-curse ang name of God. At ano pa ba yan? Tingnan na natin yung sinasabi ko. Nakita na ninyo. James 5:12. But above all, my brethren, do not swear either by heaven or by earth or with any other oath. But let your yes be yes and your no, no, lest you fall into judgment. Tignan ko doon sa ibang version, sa New King, Good News. Above all, my friends, do not use an oath when you make a promise. Do not swear by heaven or by earth or by anything else. Say only yes when you mean yes and no when you mean no. And then you will not come under judgment. What does it say? What does it mean? Christians are trustworthy. Yan. Trustworthy tayo. Kaya kapag meron kang promise sa Panginoon Diyos o may covenant ka, fulfill. At kung meron kang promise sa kapwa-tao mo, merong oath ka, trustworthy tayo. Gagampanan mo, gagawin mo. Hindi yung napapako. Dala-dala natin ang pangalan ng Diyos eh. Kung no, then no. Kung yes, yes. Kailangan kung meron kang mga responsibilidad na hindi na tutugunan, tugunan mo na. We are bearer the image of God, God's name. Dala-dala natin eh. So yun ang ibig sabihin doon na hindi lang yung puro oo pero hindi naman nagagawa. Di ba? Yung mahalaga yun eh. So yun ang sa New Testament. Ano naman yung sabi ni Jesus Christ dito sa Exodus 20 verse 7. Tingnan natin. Buksan niyo mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:34. Pero actually gusto kong simulan sa 33 hanggang 37. Ito, nakita na ninyo. Sabi ni Jesus Christ, huwag natin gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, huwag mag-curse, huwag mag-blaspheme, huwag mag-swear, huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ito, you have also heard that people were told in the past, do not break your promise, but do what you have vowed to the Lord to do. Ulit. You have heard that people were told in the past, do not break your promise, but do what you have vowed to the Lord to do. But now I tell you, do not use any vow when you make a promise. Do not swear by heaven, for it is God's throne, nor by earth, for it is the resting place of His feet, nor by Jerusalem, for it is the city of the great King. Do not even swear by your head, because you cannot make a single hair white or black. Just say yes or no. Anything else you say
comes from the evil one. Masyado namang pag tinignan mo to. So, wag kang susumpa sa heaven, sa earth. Maski, para bagang, minsan nga meron, para bagang pati nanay niya, sinasabi na eh. Pag nangangako, o kaya gagamitin niya yung mga ibang pangalan na maimpluwensya o kung ano pa man. Ibig sabihin nun, hindi ka napapagkatiwalaan. Yun ba yun? Kaya gagamit ka ng higher than your reputation or sa'yo. So, pwede rin yung mga iba nagiging guarantor. Kaya pag hindi nagbayad yun, siya, yung guarantor ang magbabayad. Di ba? Minsan dahil sa ano ba tawag? Co-signer. Di ba? Parang ang ano pala yan? Nakataya pala yung pangalan mo doon. Eh, biglang tumakbo. Biglang nawala. Ano pala? Ano ba tawag dyan? Scammer pala. Tapos ginamit yung pangalan mo. Diba? Minsan, pag narinig yung pangalan, si brother, diba nga, daming nag-warning nga tayo dahil kasi merong mga nahahack yung ating mga account. Tapos biglang, dahil kasi na tayo, napapanood tayo sa iba't ibang dako. Tapos minsan, pag may nabanggit, kaya nga kakaingat. Diba yung mga kapatiran nga natin, tumatawag sa atin, Sister, kilala mo ba si Kwan? Yung pala, tinawagan na yung marami, oh. Tapos gagamitin yung pangalan ng, alimbawa lang, ay, sa conferee rin ako. Ay, sa prayer meeting din ako. Pautangin mo daw ako, sabi ni Lord, kaya ako nandito. Di ba? Minsan, gagamitin yung pangalan ng Diyos. O kaya, ay, sabi, kay ano ko, bilin mo to, ganito, ganun. Diba? Parang personal gain, gagamitin yung mga pangalan ng kung sino-sino. So, hindi. Kasi yung pangalan natin, alam mo, apelido natin, Christians. Diba? Si Sister Christian, si Brother Christian. Kumbaga, ando na yung apelido na tayo Kristiyano. Ganun kahalaga yung Christ. Kasi namatay siya sa lahat ng tao sa lupa para matubos tayo. Tapos, we represent God. Tapos pag bali-bali wala, wag naman. Ha? So, pag tinignan mo, ako nga, so, wag nating, di ba meron nga yung plagiarism para bagang aakuin mo sa'yo yung mga ganon. So, dito nga sa lupa, merong punishable by law di ba? Ito, yung creator ng universe ang gagamitin mo yung pangalan sa curse, swearing, tapos sa buhay mo na hindi mo namang, yung pangako mo, hindi mo namang tinutupad. Oo ka lang ng oo, pero hindi naman. So, kakaingat. Hindi ba? So, ang mga nakita ko ngayon, ang nasasabi natin, hindi naman to playing safe Hindi to playing safe for me. God willing. Di ba? Lagi nating nasasabi, God willing. Para kasi hindi pa tayo sigurado, parang ganon. God willing, di ba? Di ba? Ano ba yan? Hindi naman excuse yun kung ako, no? Pero yung si Lord pa rin ang nakakaalam ng puso natin So, yun na nga. Huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos para magganansya ka. At meron na lang, isa na lang, ito minsan hindi napapansin ito. So, huwag gagamitin sa swearing. Ang ibig sabihin, trustworthy tayo. So, kung meron kang mga agreement kahit kanino, kung hindi ka nakadeliver, pwede ka namang makipag-usap na kung meron. Sabihin mo lang, pandemic ngayon, wala akong pambayad. Ganun ba?
O kaya, hindi, naano ko lang, hindi ganon. Pwede mo naman sabihin na, pwede bang eto muna. Wag ka lang hindi sasagot sa telepono o magtatago o ano. Pwede namang makiusap. Kung sakali, kasi yung pangako. So, kaya wag kagad oo ng oo, tapos hindi naman pala gagawin. Para bagang, di ba, subukan nyo sa larangan ng mga, alam mo, meron kayong mga patrabaho o company o mga negosyo. Di ba, meron kang mga empleyado na lagi mong pinipili at inuutusan. Kasi, pag sinabi mo, binilinan mo, ano na yun? Good as done. Pero meron ka namang mga binilinan, alam mo o meron kang sinabi, pag sinabihan mo to, ipa-follow up mo ba ng ilang beses? Kasi parang, hindi maaasahan o oo lang, pero hindi naman gagawin. Minsan, abot na ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, pero hindi naman natutupad o 1 taon, oo lang ng oo. So, ang Kristiyano, oo kung oo. Kung hindi kaya, hindi kaya. Minsan kasi gustong yakapin din ng mundo, parang ganon. So, examine. Parang wag lang mabilis magsalita. Isa na lang. So, wag gagamitin sa swearing, cursing, wag blasphemy, wag personal gain. Ano pa ba? Ito, isa na lang. Yung using God's name to justify your action. Ayan. Using God's name to justify your action. Narinig nyo na ba yung madalas na, phrase ba to o sinasabi ng maraming tao maging Kristiyano? God wants me to be happy. Ayan. Kaya ko yan nagawa. God wants me to be happy. Kung ang action mo naman ay wala sa salita ng Diyos, pero gusto kasi ng Diyos na maging masaya ako, kasalanan naman yung action na ginagawa mo, hindi mo pwedeng gamitin yung pangalan ng Diyos na God wants me to be happy. Di ba? Kasi si Mr., si Mrs., wala dito eh. Kaya gusto ni Lord, masaya ako eh. Gagawa ka ng ng hindi tama? Sa negosyo. Halimbawa lang. Alanganin naman. Alam naman ni Lord John na kailangan ko. Tsaka, hingi na lang akong tawad. O kaya, ngayon lang, Lord, please. Lord, please. One time. Mawa one time ka. Kasi yung one time na yan, itatrap ka ng demonyo eh. Tapos mamaya, para ng kumunoy. Hindi ka na makaalpas. Minsan mo lang ginawa. Tapos biglang yung sisi mo, parang ostrich. Yung ulo, ilalagay na lang dun sa ilalim ng lupa sa kahihiyan. Pero we can always, huwag natin sabihin na parang katwiran na lang. Pwede namang gamitin yung 1 John 1:9. Tsaka 1 Peter 3:9 ba yan? Patient naman si Lord eh. Na, tama ba? Silipin niyo uli kung 1 ba yan o 2 Peter 3:9 na 2 ba yan? Silip lang mga kapatid na patient si Lord at hinihintay tayo manumbalik. Parang ganon. Kasi gusto ni Lord. Baka mamaya, sa kasalanan ka na, hala, sige ka. Di ba? So,
Tingnan ko ulit, baka magkamali ako doon sa scripture. Nakita nyo na mga kapatid, bilis lang. Ayun, pangalawa. Ayun. Thank you, Lord. Thank you, brother. Diba? Hindi mo pwede i-justify yung action mo kapag kasalanan yun. At sasabihin mo, hindi, mahal naman ako ni Lord eh. Gagamitin mo yung pangalan ng Diyos sa wrong? Sa kasalanan? To justify the wrong behavior? Okay, sabi mo, mahaba naman ang pasensya ni Lord, naunawaan ako eh. Di ba para mali naman eh. E di, hingi ng tawad balik sa Diyos, tapos mamuhay ng naayos sa salita ng Diyos. Parang ano nga eh, parang sa pagka inisip ko nga itong, parang puro yung unang dalawa, death penalty. Ito rin pala, maaaring hindi physically death penalty or stone to death, pero spiritually, parang maseseparate ka eh. Spiritual death, spiritually. Wala ka ng connection sa Diyos. Kasi namumuhay ka ng wala sa salita ng Diyos. Kasi justify mo na mahal ka naman ng Diyos at nandyan naman siya, napapatawarin ka. Yes, mapagpatawad ng Diyos. Pero ano rin siya? Just din ng Diyos. Kaya, yun mga kapatid, na wag nating gamitin ang pangalan ng Creator ng universe sa walang kabuluhan. Sa mga pagsumpa, pag-curse, pag-blaspheme, profane words, mga expression na hindi mo naman namamalayan, o ngayon, alam mo na. Because ang pangalan ng Diyos validates His existence, represent His character, promotes His reputation, communicates His dignity, declares His worth, and identifies who He is. He is. Kaya, let us honor the name of Jesus. Katulad nung kanta kanina, no? His name is higher. Jesus. In Jesus' name we pray. God bless us all. Lord, salamat po sa gabing ito. At alam ko na your grace sa aming naihayag na salita, kayo rin na nagbigay ng pangunawa at grasya para maipamuhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. God bless us all, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy